Malaki ang pinsalang tinamo ng sumadsad na barko ng Amerika sa Tuba-Taha Reef. Ayon yan mismo sa isang mataas na opisyal ng US Navy. Mula sa Puerto Princesa sa Palawan, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, tinatayang 500 US Navy personnel at hindi ibababa sa 5 barko naman ng Amerika ang nai-deploy na raw sa Tuba-Taha Reef para sa pinaplanong pag-salvage sa USS Guardian. Kanina nga sa press briefing ay isang US Navy officer ang humarap sa media at na siya nga ang namamahala ng operations doon sa Tuba-Taha. Eksaktong 7 araw mula nang sumadsad ang nguso ng USS Guardian sa bukana ng Tuba-Taha Reef. Isinapubliko na ang footage noong mga unang araw ng retrieval operations. Sa mga kuha ng Philippine Navy, makikita ang responding Special Warfare Group divers na nakasakay sa rubber boat. Ang P-3C Orion Surveillance Aircraft ng Amerika na nag-inspeksyon sa ibabaw ng USS Guardian at ang nagtataasang mga alon na bumabayo sa nakasadsad na barko. Sa video namang kuha ng Philippine Coast Guard divers mula sa mismong ilalim ng USS Guardian, maaaninag ang pagkasayad nito sa napinsalang bahura. Sa press briefing kanina, mismong ang commander ng salvage operations na si US Navy Rear Admiral Thomas Carney ang nagsalita. Malaki raw ang pinsalang tinamo ng barko. It's got hull penetrations in several places. And there's a significant amount of water inside the ship. Right now, the ship could not maneuver on its own, and it is not operational. No, it will have to be lifted off onto another ship or barge to be removed from the area. Tinatayang 20 hanggang 30 metro ang layo ng USS Guardian mula sa dulo ng Tuba-Taha Reef. Itinigil din muna ang pagsisipsip ng langis mula sa barko dahil sa muli raw paglaki ng mga alon. Inuunti-unti na raw ang pagpapagaan sa USS Guardian para sa planong pag-salvage dito. Posible raw na ang ilalim ng barko ang nagtamo ng pinakamalaking pinsala. Matapos ang initial assessment, mas tinututukan daw ngayon ng US Navy ang sea lift o pag-aangat sa barko gamit ang isang crane. At dahil hindi muna pwedeng paandarin ng USS Guardian, isasampa na lang ito sa mas malaking barge at saka dadalhin sa shipyard. The option that we had hoped to be able to tow the ship off the reef is not available. The ship is too badly damaged, unfortunately. The goal is to lift the ship off in one piece. We think that's the best way to minimize the damage to the reef. We would prefer not to have to take the ship off in pieces. That is our last worst option. Mel, sa katapusang panahon ng buwan, inaasahan na darating dito sa May Palawan ang 2 barko naman na kinontrata ng US Navy para siyang mag-salvage sa USS Guardian at depende pa rin daw sa magiging timpla ng dagat kung kailan makakapagsimula at kung gaano ang itatagal ng yung mismong salvage operations. At muli ring inihayag ni Rear Admiral Carney yung ang anyay deepest regrets dahil sa insidente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.